And it's just a matter of time when you find out, kayong mga officers, regardless kung nasaan kayo, baka mamaya mangyari yung 89. And I won't be there to stop it. I won't be there to say, saksak yung magazine, etc., psychological ek-ek. I won't be there to command. Because it is your time. It is your ball game. It is your time to shine. Kayo, hindi ako. Kayo, mga officers and men, you take command of your unit. Doon kayo sa tama, doon kayo sa taong bayan. Soldiers believe that the Constitution, kayo mga opisyal, the Constitution you are following is a constitution of the few, Constitution of abusive officials, Constitution ng mga ng isang tao lang o ng mga bangag. At sila ang paniwala nila is yung Constitution ng taong bayan. Delikado kayo. Delikado yung sitwasyon natin. That's why I was there. I tried to prevent things. And sana naman, kayong mga opisyal, kayong mga junior, kayong mga senior, middle grade officers, you better think, you better be there. Not just to follow the chain of command, uphold the Constitution, remain apolitical. You also be there to lead the soldiers, the men in uniform. That's important because they are all armed. Okay? They are all armed. At pagka dumating sa punto na wala ng opisyal na susundin, it becomes explosive. Yun ang iniiwasan natin. Ang FGF hindi tumatayo kasi ayaw namin magkaroon tayo ng confrontation. Ang AFP at PNP sinusuportahan sana namin ng FGF. At the same time, sinusuportahan namin yung taong bayan. Ayaw namin ang bloody confrontation in our history. Yung iba nating kababayan gustong patayan na. Yung iba nating kababayan gustong bitayan na. Walang ano. So, ingat kayo, mga men in uniform at mga government, no? Government people. Isipin ninyo yung what is happening underneath. What is happening on the ground. Yung mga sundalo ninyo, yung mga polis ninyo, mga indication, nagre-resign sila, nagsasalita na sila. Doon sa mga group chat, nagsasalita ng ganyan. Usap-usapan sa kainan, sa mga kaibigan, sa cellphone, etc., sa within the family. Galit sila sa ginagawa ng gobyerno na to. And it's just a matter of time when you find out, kayong mga officers, regardless kung nasaan kayo, baka mamaya mangyari yung 89. And I won't be there to stop it. I won't be there to say, saksak yung magazine, etc., psychological ek-ek. I won't be there to command. Because it is your time. It is your ball game. It is your time to shine. Kayo, hindi ako. Kayo, mga officers and men, you take command of your unit. Doon kayo sa tama, doon kayo sa taong bayan. Nasa gobyerno, kayo gumagawa nito. Kayo gumagawa nito. So, ano na eh. So, yung ano kasi yung signal na magulo eh, no? Magulo yung signal, haba pala. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Niwasan ko rin yung masyado akong ma-stress eh, no? Heads up, I will be undergoing life-saving medical procedures. So, I wish I will be there sa mga rally, no? Pero baka hindi. That's why nagsasalita na lang ako hanggang sa kaya ko magsalita. Na? Pinagbawal na sa akin ng doktor eh. I am trying to think kung i-upload ko pa yung usapan namin ng doktor para you will know yung actual na sitwasyon ko. And hopefully you will appreciate yung ginagawa ko. So maraming salamat. Yung mga
iwasan natin yung magkagulo. Pwede gawin natin to peacefully, di ba? Alamin niyo kung anong tama at mali. Kung tingin niyo mali ang mga Duterte, isipin niyo bakit 90% ng Pilipinos pro-Duterte. Kalimutan yung mga pangalan, Marcos Duterte. Doon tayo sa taong bayan, doon tayo sa tama, doon tayo sa konstitusyon natin. Yung tanong sa akin nung upper class, pagka kay-inday kayo, walang mangyayari. Oh, ba't ganun? Ba't ganun si Sir? Pagka kay-inday kayo, walang mangyayari sa inyo, sa grupo nyo. Sir, I beg to disagree, sir. We might agree in some points, pero no choice tayo kay Inday, sir. No choice. Constitutional kami eh. Yung grupo namin, as in, dapat lahat ng grupo, constitutional kayo. Hindi pwedeng tatanggalin yung constitution, hindi pwedeng magre-revolusyon and then magre-revolutionary government o magmi-military. Huwag niyong i-supersede ang constitution ng taong bayan. Because you will have another revolution in your hands upon taking over, upon sitting. Because ganun din eh, uulit at uulit because mandate yung kakalabanin ninyo. Kung si BBM may 31 million na dinaya daw, etc., na iba sinasabi ngayon na budol na, the next in line, according to our constitution, is Inday Sara. No choice kayo. No choice tayo. Inday Sara. And if you insist that there will be a junta, there will be a revolutionary government under the banner or name of a group or any person, you are mistaken. Kung gusto nyo junta, under Inday Sara. Gusto nyo revolutionary government, under Inday Sara. Why? Because she has a mandate of 32 million Filipinos. If you want to go to war, want to go to civil war, revolution, whatever you want to call it, hindi papayag yung 32 million na Pilipino. Ay baka nadagdagan pa nga. You see all the Filipinos globally. Kaya, mga opisyal sa Armed Forces at sa PNP, isipin nyo kung ano yung mali. Naintindihan nyo yung mali. Sa tingin ko, naintindihan nyo yung mali. Now, wag yung aanga-anga kayo, tamukyo, mga tukmoy, and then natatakot kayo. You are officers, you are not officers for nothing. You are not officers for nothing. You are not members of the institution for nothing. You are there because the Filipino people put you there. By appointment of the President, by appointment of any authority, you are there, tinanggap kayo by authority of the Filipino people, and you better be there to protect the Filipino people, to save the Filipino people, to install, to make sure that the constitution of the Filipino people is followed. You lead the men. Kung sino man kayo dyan, no, may utak na opisyal, na may natitirang puso para sa bayan, you lead the men. This is your time, not ours. Tapos na kami dyan eh. You lead the men, not just follow the chain of command blindly. Na hindi, wala kayong pakailangan. Musunod lang kami. Kita niyo yung mga sign na umiiyak yung mga PNP na nakayuko, umiiyak. Sinusunod nila yung order. That's a sign. Yung mga nagre-resign, that's a sign. Yung mga nag-iingay, that's a sign. Huwag niyong dalhin ito sa that moment, back in time, ng 1989, yung mga sundalo, kami na lang ang magdadala. Kami na lang ang lalaban at tatapos nito. Pagka nangyari yun, good luck sa inyo. God save the Philippines. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.